ring aral. Mga pangyayaring magbibigay ng inspirasyon sa bawat individual, lalong-lalo na sa mga kabataan. Programang Pangdunya Wal Akhirah. Ang Tuladan Abayanan ay mapapakinggan sa tuwing araw ng Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DXPC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City, at inyong makakasama si Kaka Nurun. Abangan, makinig at tumutok na sa Tuladan Bayanan. Maayong panglawas ang ikinahanglan gamit na sa Black Rice Mangosteen Coffee. Bisan mga bata, pwede usap niini. Black Rice Mangosteen Coffee. Ang lawas mo ibahandi labaw sa tanan. Busa ato kining ambingan gamit na sa Black Rice Mangosteen Coffee. Black Rice Mangosteen Coffee. Ang kaping walang caffeine. Black Rice Mangosteen Coffee. Puno sang sustansya kanamit inumon. Black Rice Mangosteen Coffee. Po si Mrs. Rosalinda Puete, taga-Ilya, sisyon na pasaan. Ang akong edad, 65. Paggamit ako sinang Black Rice Coffee, guwapo ang ito niya. Kaya wala ako nakaabot sa panel patrol. Laing kayo ning akong nga ulo. Berti kagut-ngut ni siya. Tapos sadya nakasulay na ko pag inom sinang Black Rice Coffee. So nag-amat-amat man kuha ang sakit sa ulo ko. Tapos nung mata ko nga daw na ay mga dagom-dagom, nakuha sang Black Rice Coffee. Magkape, karami magkape, ang atong iklahong Black Rice Mangosteen Coffee. Puno sang sustansya kanamit inumon. Black Rice Mangosteen Coffee. Ay, kalami bang iinom o kape ako? Kape bang inom ipangitado lang? Tilawi ang Black Rice Mangosteen Coffee. O sabay mga benepisyo nga makuha ni anang maong kape ako. Daghan lula, tungod kay ang Black Rice Mangosteen Coffee. Ano na kini mga sangkap sama sa Black Rice Mangosteen, turmeric, cinnamon, corn coffee, suya, malunggay, sesame seed, ampalaya, at muscovado. Nga mao'y makapawala sa mga sakit sama sa acidity, osteoporosis, high blood pressure, heart disease, atherosclerosis, kidney stones, cataract, glaucoma, Alzheimer's, liver cancer, colon cancer, constipation, insomnia, diabetes, depression, migraine, arthritis, o kumain pa. Mao ba ako? Mao na ka na ako ang i-maintain nga kape, ang Black Rice Mangosteen Coffee. Mao ka na lula, kay puno kini sa sustansya, kompleto sa vitamins ug minerals, ug labi usab kini imnon lula. Sige na ako, patilawan ako sa Black Rice Mangosteen Coffee para mulagsik ang akong lawas. Sige lula. Maayong panglawas ang ikinahanglan gamit na sa Black Rice Mangosteen Coffee. Bisan mga bata, pwede usab niini. Black Rice Mangosteen Coffee. Ang lawas mo ibahandi labaw sa tanan. Busa ato kining ambingan gamit na sa Black Rice Mangosteen Coffee. Black Rice Mangosteen Coffee. Ang kaping walang caffeine. Black Rice Mangosteen Coffee. Puno sang sustansya kanamit inumon. Black Rice Mangosteen Coffee. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Bridging the entire archipelago. Bridging the entire archipelago. Radio Manila Broadcasting Company. The country's friendly station, Radio Natin.
And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Radio Network, powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Ganito yan sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company, MBC, is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI. Tuladan a Bayanan. Ang Tuladan a Bayanan ay isang programang magbibigay sa inyo ng mga halimbawa sa mga simpleng sitwasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na merong kapupulutan ng napakasimple ring aral. Mga pangyayaring magbibigay ng inspirasyon sa bawat individual, lalong-lalo na sa mga kabataan. Programang Pangdunya wal Akhirah. Ang Tuladan a Bayanan ay mapapakinggan sa tuwing araw ng Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. At inyong makakasama si Kaka Nurun. Abangan, makinig at tumutok na sa Tuladan a Bayanan. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Siganggulan noing tanong, pamikirin sa mabago, sa panundan ikalilingkan, no dalapan lumadago, papikirin sa kalilingkan, ingudong mga islan, duwan-duwan, tanudentaran, uditanong, mamagayong, mga guroy, mga ulamang, magitsang sunadakan, sa bandalan sukakali mo, kapan magayun dumadakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namba itadumantano, makalilitad kanumadakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Glory be to you, we have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Surah Al-Baqarah, verse 32 of the Holy Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga, Pilipinas!
Magandang umaga, Bangsamoro. Mapita, magan mo to sa Alkita Nulangon. Nulangon ba makikinig siya sa kanila ng mga walay? Yung mga tagapakinig natin sa mga sasakyan ngayon, nakikinig. Nag-open ang kanilang car stereo. Good morning. Kumusta na po ang inyong mga araw ngayon? Napakaganda po ng sikat ng araw. Isang napakagandang sikat ng araw ngayong araw ng Thursday. Today is October 5, 2023. Naku po, umalis na po ang September. October 5 na po ngayon in Gregorian calendar. At para naman po sa Hijri Islamic calendar. Ngayon po mga kaibigan, ay ikadalawampu sa buwan ng Rabiul Awal, year 1445. Para po yan sa Hijri Islamic calendar. Yes, ito po ang programang Tulada na Bayanan na atin pong mapapakinggan sa tuwing araw po ng Thursday. Ayan po, every Thursday po mga kaibigan, sa ganito pong oras, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Of course, dito lamang po sa impila ng DXTC 95.9. Radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. Sa panguna po ng aming station manager, no other than broadcaster Sir Rodzipay A. Mangulamas. And of course, sa amin pong program director, broadcaster Sir Baby Jawaril Alhaz. At sa amin pong marketing head, broadcaster Ma'am Caroline Abbas. And sa ngalan po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITFI. Welcome aboard sa programang Tulada na Bayanan. Ako po ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras ang inyong pong kakasakawang-kawangan, ang inyong pong kakanuro. Ayan, kumusta na po? Kumusta na po ang ating mga listeners? Ang ating mga tagapakinig? Ang ating mga matusugid na taga-subaybay? Opo, sa kanilang pamamahay, sa kanilang mga tahanan, sa mga ilaw ng tahanan, na busy po sa paghahanda ng kanilang mga pananghalian. Opo, sa may mga anak na gusto nilang tira ng ng makain, ng pananghalian, I'm pretty sure na as of this time, ay talaga pong nagkandara pa tayo dyan sa may kitchen area, no? Sa pagmamadali na baka sakaling malilate ka na sa paghahatid ng pagkain, ng pananghalian ng iyong anak, ano? So saludo po tayo sa ating mga ilaw ng tahanan. Lagi pong busy. Talaga pong ito po yung isang trabaho, ano? Talaga na pong walang pahinga. Opo, kahit nasa bahay ka na, ang dami mo pa rin ginagawa. Akala niyo yung pag nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa, hindi ka napapagod. Naku po, yan po yung trabaho na wala pong pahinga. Oo, yung alam mong magre-relax ka na sana, pero may nalalala ka pala na meron ka palang kinakailangang tapusin. Yung akala mong tapos ka na sa paghahanda, akala mong ready na ang lahat, meron pa palang kulang. Ayaw takbo naman doon. Minsan nga may isang ingredients na wala pala sa niluluto mo, ano? Oo, wala pala sa gusto mong lutuin. Oo, kaya takbo ka naman doon sa maliliit na sari-sari store, ano? Sa yung kapitbahay. Talaga naman pong all around ang ating mga ina. Kumusta na po sa ating mga masugi na taga-subaybay dyan po sa Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Marami po tayong tagapakinig. Dyan po sa may Awang area. And of course, sa may 63 barangay, especially sa may Pigkawayan area, sa 12 barangays ng Pigkawayan, nasako po ng SGA or Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Ayan po, kumusta po? 12 barangays ng Pigkawayan North, Cotabato. Kumusta po ang election na period dyan? Dahil alam po natin na sakop po tayo ngayon ng election period para po sa barangay and SK elections this coming October 13. Ako, ilang araw na lang at i-election na po mga kaibigan. lamang penggulan-gulan tanong sa dunggam inisaya. Ayan po, ito po, dahil dito po mga kaibigan, alam po natin na pag tayo nagbibiyahe, sa lahat po ng mga checkpoints, alam natin na napakahigpit po. Gawa nga po nitong pinapatupad na gun ban dahil nga po dito sa election na period. So, campaign period po yata ngayon. Tama ba? Oo, nagsimula po yung tawag nito. October 19 magsisimula po yung campaign period rather. Ayan, October 19. So ilang araw na ba at magsisimula na ang pangangampanya ng mga kandidato. Ng mga kumakandidato bilang barangay officials and SK officials. Ayan, sangguniang kabataan. So, sana po umaasa po tayo na sana po inshallah ta'ala ay magkakaroon po mairaos po ng peaceful ang tahimik ito pong election na to. At ang pinakamabisa po dyan mga kaibigan, gaya po ng ating laging pinapaalala, ito pong pagduduan natin ng mga mamamayan. Sana po ay hindi po magkakaroon ng kung anumang mga hindi kanais-nais na mga pangyayari. Oo, lalo pa tayo ay mga moro din. Sako po tayo ng bar, moro po tayo. So, isip-isipin na lamang po natin na politics lamang po ito. Oo, wag po natin sana gawin na maging daan ito ng isang hindi pagkakaunawaan. Alam po natin na may sa mga ganitong pangyayari ay di po natin maiwasan na merong mga nangangampanya or rather mga candidates na magkakaamag-anak. Madalas po nangyayari yan sa isang barangay. Mismong mga magpipinsan, yan. Talaga pong napakamalapit na kamag-anak yung pinsan mo, Para mo rin kapatid yun. And then, sa isang iglap ay eto po ang gagawin ng bawat isa. Oo, dahil hindi nila matatanggap na eto si ay nilabanan siya, sa eleksyon. Oo, kaya kung halimbawa meron pong magpipinsan na magkatunggali, sana po ay maging sport lamang po tayo. Oo, kung sino po yung iboboto ng mga botante, ng mga mamamayan, so yun lamang po, wag po natin sanang gawin na magiging dahilan ng pag-separate ng family. Kumbaga sa Maguindanao, nakatabadang ka ikat kabagalyanan ka, katabadang ka sa tingin ng kay mabe manggulan nagkanakudin sa kapagali. Katawan tanuinan, katawan tanuinan pinakamasla tawag nito, pinakamasla pinakamasla makwata pahala, 'di ba? Pag tayo po ay nagpapadugtong sa tinatawag na harmonious relationship ng magkakamag-anak. Huwag po sana tayo ang maging dahilan ng pagiging magkahiwalay, magkalaban ng isang mag-anak, ng isang relatives. So ayan po, isa rin na hadith po mga kaibigan, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung sino man po ang magpapanatili sa magandang relasyon ng magkakamag-anak ay ito po ay nakakadagdag ng rizki at nagpapahaba ng buhay. Masya Allah, alhamdulillah. So, kung hindi man lang po natin magawa yung mga ganon, so wag lang po tayong maging dahilan ng pagiging magka-separate ng magkamag-anak. Mga kaibigan, election lamang po ito. Kung election lamang po ito, dunya lamang po ito. Dunya lamang po ito, hindi po ito ang tunay na destinasyon ng bawat mu'min, ng bawat Muslim. Opo, talaga pong
manlalakbay lamang po tayo ngayon. Sana po maging sport po sana tayo. Kung sino man yung mananalo. Wala po sanang dugong dadanak, no? Katulad po ng mga nakaraang mga elections. Opo, talaga po nakakalungkot. Mga kaibigan, oo, napunta na po tayo sa election. Konting pahapyaw lamang po para po tayong mga mamamayan na hindi po tayo sumasali sa politics ay ang pinaka-the best na maitulong natin is yung dua natin. Huwag po natin kalimutan yon. Magdua tayo na sana maging tahimik para po hindi matularan ng ating mga kabataan, lalo pat yung mga maliliit, nasa murang edad pa lamang at baka ang makita niya yung papaano maglaban ang kanyang mga mag-anak pagdating sa politics at yun na ang maitatak sa kanyang isipan. Mahirap pong burahin yun pag musmus pa lamang, Opo. Kaya po, ang gawin lamang po natin, pakita natin na sa ating mga anak, na election lang itong anak, kung anong makita natin. Hindi po yung totoong agama Islam. Ayan po, 40 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. And the time check is brought to you by Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines or BSLLPI Incorporated. Ayan po ay sa pamumuno ni ang kanilang president, no other than their CEO, Dato Rodzipay A. Mangolama. And of course, oras natin din sa atin ang Mole Bar. Yan po ay sa pamuno ni Minister Dato Muslimin G. Sema. Okay, 15 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. And you're still listening right here on Tulada na Bayanan. Dito lang po sa impilan ng DXTC 95.9 Radyo natin FM Cotabato City. Bago po tayo magpapa-read ng Holy Quran, naramdaman nyo pa yung lindol kagabi? Opo, talaga naman po kung ano-ano nang nararanasan natin, mga tawag nito, natural na calamity. Ayan po, galing mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alalahanin po natin na yung mga ganyang mga pangyayari ay talaga pong wala pong pinanggalingan yan dahil galing po yan lahat, tanado yan lahat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya wag lamang po tayong magpanik ng sobra. Siyempre po, hindi po mawawala sa atin na matakot. Pero yung takot na pagka after a few minutes ay maiibsan din dahil matatahimik ka na rin, magkakaroon ka ng peace of mind dahil maalala mo na lahat ng yon ay plano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag nagkaroon ka ng ganun, kahit ano pang sigurong lakas ng lindol, so pag ganoon ang magiging nasa puso mo ay maiibsan yung takot na nararamdaman mo. Kasi po, lalo na sa bahagi ng Sultan Kudarat area, mga kaibigan, dahil Sultan Kudarat province, dahil noong especially sa Isulan Sultan Kudarat, dahil noong kahapon ng hapon at exactly 4 o'clock in the afternoon, nakagkaroon po ng napakalakas na ulan na sinundan ito ng napakalakas na hangin. Marami pong natumbang mga puno may iba't ibang klase ng puno, and then nagliparang mga bubong, yung mga mahihinang mga bubong, anang kabahayan. And then marami pong natumba kahapon sa may area po ng Isulan, area po ng Sultan Kudarat. And then after a few hours, hindi ata umabot ng 3 hours or yun ang pinakamatagal, 3 hours, sinundan naman po ng lindol. Kaya po yung mga kaibigan, wag po tayo masyadong mabahala dahil alam po natin, gaya ng natin nabanggit kanina, mula po ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alright mga kaibigan, 80 minutes na po makalipas ang last 10 ng umaga. Ayan, bago po tayo nag-shoutout sa ating mga listeners. Ayan, nagpa-miss call na po si Sir Mahmoud Bandao. Kumusta na po kayo dyan may sa area ng Katuli. Ay, sa Udasan family po. Opo. Okay, magpapa-read na po tayo ng Holy Quran. But before that,
Gaya po ng ating laging pinapaalala, pag tayo po ay nakakarinig ng nagbabasa ng Holy Quran, mangyari tayo po ay mag-post muna sa ating mga trabaho. So, bigyang daan po natin ang pagbabasa ng Holy Quran. Makinig po tayo dito. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pag ang Quran ay dinalit, mangyaring tayo po ay tumahimik dahil baka sakaling dito po ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mercy, yung habag na tinatawag, yung awa, Alright mga kaibigan. Okay, this time atin pong bigyang daan ang pagbabasa ng Holy Quran. Ito po mga kaibigan ay bibigay po sa atin ng 3 times world champion na isang Pilipino for reading Quran. Okay, no other than Al-Qari Abdul Basit Imam Timara. Allahu yarhamu. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okay, tuwasuki na batya sa paramano Allah subhanahu wa ta'ala kani so 3 times world champion sa sa reading a Quran competition na no other than Al-Qari Abdul Basit Imam Temara. Allahu yarhamu. Ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na rasa. Oras po natin, 30 minuto makalipas. Huwag ka marasayan. Ang alas 10 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Tulada na Bayanan. Nandito lamang po sa himpilan ng DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcaster. Kamusta na po uli ang ating mga listeners, yung ating mga avid viewers sa ating po namang FB page ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Kamusta na po kina Ma'am Garina Gampong Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiamaga maudto, watching from Matanog, Bayanga Norte. Ayan, kumusta na po yung sa mga taga Matanog? Ayan, sa bayan po ng Matanog. Of course, ako po yan ng Maguindanao del Norte. Kumusta po sa Gampong Abdul Razak family, especially sa family ni Ma'am Yarina, ng Inibatadusan. San sa Matano. Sana ay okay rin naman kayo dyan. Kumusta ang election or election period dyan po sa bayan po ng Matanog. Diyan po sa mga barangays. And of course, kumusta po? Kumusta sa Darussalam Clips? Assalamualaikum sa lahat, to my 44K followers, to my brother and sis in Unipad, and also to my ina. Okay, mula po yan sa Darussalam Clips. Thank you so much for watching Darussalam Clips. Oo, mahina raw yung signal, sabi ni Ma'am Garina, dyan sa may Matanog. Oo, medyo mahina raw. So, ngayon, nanonood siya yata sa may FB page natin, sa live streaming natin. So, okay, kumusta na po kayo dyan? And of course, kay Ma'am Omo Hikma A. Gampong, thank you so much. Isa po sa mga avid viewer natin or listener ng programang ito. Not only Tulada na Bayanan, sa iba pang program, dito po sa himpilan ng DXTC 95.9, radyo natin FM Cotabato City. Mapya magan maudo bunsal ka Mama Omo Hikma A. Gampong. Kumusta na po kayo dyan? Ayan, sa Odasan family, dyan po sa may Lugay-Lugay. Kumusta po kay Ma'am Noraida Udasan? Thank you so much for listening. O yan. At kay Sir Abu Amir, thank you so much for listening. Sukran. Sukran po sa maagang pagtanong kung may program po ba ngayon. Kasi last time wala po tayong program. Gawa nga po nung meron pong program yung ating mga chikiting, ano? So, meron pong mahalagang bahagi. Ang isang parent, as a parent. Hindi po ba? Alright, kaya pasensya na po sa ating mga listeners na nag-aabang, sa mga viewers natin, sa mga taga-subaybay ng programang ito. Thank you so much sa Bellevue family. Nakikinig dyan po sa may Awang area. Ayan, sa Bellevue, especially to Sir Alan Bellevue. And hi na rin, salam na rin kay Labay Munawa Sulaiman, Dato Prince Sulaiman, and Basma Sulaiman. Dyan po sa may Awang area. Kumusta po ang taga-Awang area? Of course, ako po yan ang Dato Udin Sinswat, Maguindanao del Norte. And kay Sir Mahmoud Bandaw, thank you so much sa pakikinig, maagang pakikinig ng ating pong programa.
Ok naman daw po ang Udasan family and Lumna family. Lumna ba? Diyan po sa may Bagwaono, sa may Lugay-Lugay. Thank you so much, Ma'am Noraida. Sa lagi pong pagtutok sa ating pong programa. Sana po, ano man ang tawag nito, ano man ang maranasan natin. Oo, mga man-made calamity, both man-made or natural calamity, ay, ayan, magsabar lamang po tayo and mas sukur. Ayan, we must live our life with sabar and sukur. Diba? Opo. Dahil sa bawat pagiging grateful natin, ay doon po nadadagdagan kung ano po yung meron sa atin. Insha'Allah ta'ala. Isa po yan sa promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kung marunong po tayong magpasalamat, kahit sa maliit na bagay lamang, ay i-multiply po. Mas lalo pa pong dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pong bagay na yun na inyo pong ikinatuwa, na inyo pong ipinagpasalamat. Lagi po kayong nagsasabing alhamdulillah for this blessing or alhamdulillah for this life. Opo. Sabi nga ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang ating pong tingnan, huwag po tayo tumingin rather sa mga nakakataas ng estado ng buhay kaysa sa atin. Ang tingnan natin yung mga mas mababa ang estado ang buhay kasi doon natin maa-appreciate. Luta baga pamadda so inanggay no Allah subhanahu wa ta'ala sa kita. Doon po natin maa-appreciate kung ano ang meron sa atin pag ang tiningnan natin yung mas mababa ang estado ng pamumuhay kaysa sa atin. So, para doon natin ma-appreciate at sa pamamagitan ng pag-appreciate, magkakaroon tayo ng sukur, diba? Magsasabi tayo, alhamdulillah, dahil mas mabuti pa, mas okay itong kalagayan ko kesa dyan. So, sa pamamagitan ng pagsabi ng gano'n, doon lalong ladadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang rizki, ang kanyang blessing. O, diba? Isa yan kasi sa pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you so much, Sir Ryan Alipolo pa daw. Ayan, salam din sa'yo. Okay, Kaka Oms, thank you. Kumusta na kayo dyan ni Dato Nords? Oo, kumusta kayo? Eto ako, ma-beauty pa rin. Alhamdulillah. Assalamualaikum ate, Idol Noor. Good morning from Ahmad Enok. Nginibatadang ka. Nginibatado san sa Tenorio. Tamang ka ni Aman kasan. Sukrada ba na kanu kayo kurma? Oo, ilang beses na akong bigyan ng kayo kurma. Alhamdulillah, hanggang ngayon, nandun pa rin ang kayo kurma. Masya Allah, one of our favorite. Dahil pangangkanan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kayo kurma, mas lagid vitamins and minerals na agakwa samba sa namba unga na kayo kurmanan. Sukrada bo na, jazakallahu khairan, walasan ka no Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala mamalasal ka no. Sa family ni Ahmad Enok, taman sa mga lukasin, si Amanin na sukra na banal. Thank you so much, Sir Alexander Lantong Castillo. Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam sa'yo, Sir Alexander. From Davao City. Kumusta po ang Davao ngayon? Maulan ba dyan? Mainit ba? Mainit ba ang sikat ng araw? Opo, kasi ngayon, parang nung isang araw ay umalis na itong si Bagyo, no? Oo, na tumama sa Luzon. Oo, dahil alam po natin na kaya makulimlim ang ang panahon ngayon sa mga nakalipas na araw o na makalipas na linggo. Dahil po doon. Ayan, thank you so much. Salam kabutigin si Ina, si Ama, ando sa watak ko, si Jehad, si Auntie Kagi, si Bapa Kamar, ando si panugangan ko sa Bagwados. Salam aganat ka ni Ma'am Yarina Gampong Abdul Razak. Thank you so much sa family ni Ma'am Yarina Gampong.
ginawa ka kami ay sa mamigli tawag ko. Okay, ma'am. Lilang-lilang ka pa sa pinsan ko tulad ni Attorney Dato Michael Mastura, Haja Salma V. Mastura, Mayor Dato Ahmad Tox Mastura, at sa lahat ng family Mastura. Lilang-lilang ato kaya si Walam nanasnodalas sa lakaw yata biya na si Ma'am Noraida Odasan ng Lugay-Lugay o kasan sa Bagwa Ono Lugay-Lugay dito sa lungsod ng Cotabato. Thank you so much kay Ma'am Safa Adam mula po sa Dato Piang. Salam sa iyo. Salam din sa iyo, ma'am. Kumusta na po ang mga taga-Dato Piang? Taga-Dato Piang Municipality. Sako po yan ng mga Guindanao del Sur. Ayan, kumusta na po kayo dyan? Ano bang, kumusta ang sikat ng araw? Kumusta ang ating mga estudyante? Kumusta ang ating mga drivers, mga manlalakbay, nagta-travel? Nasa loob ng kanilang mga sasakyan. Mag-ingat-ingat po tayo. O kanina, nung nasa on the way po tayo, papunta rito. Ay, marami po talagang naka-standby ng mga iba't ibang uri ng wheels, klase ng sasakyan. Gawa nga po nung 2 times na HPG Highway Patrol Group, ano? Ibig sabihin, nagpapahiwatig lamang na marami po talaga ang incomplete when it comes to sa pagbibiyahe, ano? Yung iba, walang mga driver's license. Yung iba, expired yung mga ORCR ng kanilang mga sasakyan. Kaya pag nakita na si HPG, ayan, stop sa isang sa isang lugar. Oo, pero diyan sa may banda sa may Sultan Kudarat area. Sultan Kudarat Municipal Province ay iba na ngayon, no? Pag nakita nilang nag-stop yung mga motorista, ay talagang pupuntahan ka ng one of the member of the HPG. Oo, ewan ko ano bang punupunta nila sa'yo. Tinatanong ka ba, bakit ganito? Or baka pupuntahan ka na dahil titingnan mo, i-inspect nila yung mga kung kumpleto ka ba, kung wala ka bang na-violate sa lansangan, pagdating sa traffic, pagdating sa kalsada, oo, pagdating sa pagda-travel. Alam niyo mga kaibigan, isa po sa mga tawag nito, sa mga inaayawan talaga ng mga nagda-travel, yung pagsi-seatbelt, ano? Oo, yung iba, di kun bagyog, gagasikot. Oo, parang ayaw nila, hindi daw sila nasanay. Nang hindi nila alam na para po yung sa safetyness natin, ano? Oo, para po maging safe po yung ating pag-travel. Kahit na hindi po, wala pong nangyayaring aksidente, ano ho. Kahit na sa pagpapatakbo ng matulin, tapos bigla na lang nag-brake yung driver, pag hindi po kayo naka-seatbelt, nako, may malamang mauuntog yung ulo nyo sa windshield. Opo, may uuntog ang ulo nyo sa windshield. Sa harapan ng yung saan, matigas po yung windshield, mga kaibigan. Baka kung hindi kayang basagin ng windshield, ano, basagin ng inyong ulo yung windshield, ay yung ulo nyo ang mapaapektuhan. Sobrang napaka-safe po mag-travel. Ako, mas komportable ako pag nagsi-seatbelt talaga ako. Kahit hindi ako yung nagda-drive, kahit nasa passenger seat ako, kahit nasa left side or right side ako ng driver, or kahit nasa gitna ako, talagang naghahanap ako ng seatbelt. Para manapadsawaran ako, di ako pagka-seatbelt. Kasi yun na talaga narayaman ko. Huwag po natin yan ikagalit. Marami po kasi, meron na kasi akong na-encounter na gano'n, na isang na pinara ng HPG group and then nagagalit. Bakit daw pati siya tinitingnan yung yung seatbelt niya, hindi naman daw siya driver. Oo, dapat daw yung driver lang.
Nako, kung naghahanap ng pagiging safe yung driver, dapat tayo na nakasakay. Gumawa rin tayo ng paraan paano tayo maging safe. Bakit ba ginawa yung seatbelt? Alam nyo, marami na po akong nakita ng mga na-accident. Opo, mga na-accident na merong mga nag-seatbelt na hindi po talaga natiwalag doon sa may sasakyan. Hindi po na ilabas sila na iluwal ng sasakyan. Yung ibang mga hindi nag-seatbelt nako, natapon. Ayun po, nagkanda ang kanilang mga katawan na hospital. Yung iba hindi na nakasurvive. Hindi po, pero dahil yun po ay isa sa mga safety rin ng mga passenger, ano? So hindi naman po yun tawag nito. Wala naman po mawawala sa atin. Ako, mas komportable talaga ako pag naka-seatbelt talaga ako. Pag hinahanap ko talaga yung seatbelt na yan. Para kahit na matulin yung takbo ng sasakyan. At least, kahit na ma-disgrasya, itangga sana ng Allah subhanahu wa ta'ala na at least na adun lawa, mas kuana pagka di ka lawa makababaga. So, dalo na daw bumanibagi na. Dantapang ka talagang di talaga mamumakwa na ibagi. Pero, na at least na upamak ka niya tabagi, makasurvive ta po, na at least ada magkakwana-kwana ilawas ta. So, pero abang amutan. Di gan malidi ginawa. Makatabang tabo sa pamilya ta. Di ka na buka nung ginawa ta. At least na makatabang ta kanu pamilya ta. Sa di gan malidi ginawa nilang kadaka mo gyud kapuruhi. Okay. Alright, 46 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. So, kumusta po? Ayan, salam Ate Nor, salam kapan. Imanot ko anya asidato uthaymin anya. Sukran Ate Nor from Hikma Agam po. Sukran for listening, for watching, Ma'am Hikma. Lawan ko. Ayan, salam daw sa kanya. Watan nila na mana baguling pimbatay na si Dato Uthaymin. Kaya Ma'am Buangala. Masya Allah, alhamdulillah. Alright, anong oras na ba? 47 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. And the time check is brought to you by Black Rice Mangosteen Coffee. Ayan, coffee lovers ka ba? I-try mo na. Ito pong amazing coffee, delicious and nutritious. Okay, ang caffeine na walang caffeine. Walang caffeine. Ito pong Black Rice Mangosteen Coffee. Last time nga mga kaibigan, last Saturday, nagkaroon po tayo ng free consultation and check-up dito po sa may compound ng radio station. Opo, last Saturday, that was on September 30. Yan po ay sa inisyatibo ng Health Patrol sa pangunguna po ng kanilang ni Doc Freddy Solinap. Ayan, pero yung last time na nagpunta ay si Doc Lynn. Si Doc Lynn po yung last time na nagpunta sa may free check-up last Saturday. So, huwag niyo pong kalimutan every last Sunday of the month. Actually, last Saturday or kailan nga ba yung last Sunday of the month? Dapat nung September 24. Pero hindi available ang dalawang doctor. So, humingi sila na last Saturday. Yung pong September 30 po ang ating free check-up. So, this coming, kailan bang magiging last Saturday of this October, month of October? That will be on, ang last Sunday ay October 29. Yun po yung last Sunday. So, muli po tayong magkakaroon ng free or free consultation and check-up ng Health Patrol. Mga herbal products po mga kaibigan. So, kung wala pa po tayong budget para po sa mga nireseta ng doctor, ay ayun, pwede po nating balikan yung mga produkto na yon dito po sa himpilan ng DXTC. Anytime, dito po mabibili yung Black Rice Mangosteen Coffee. So far, alhamdulillah, dahil marami na po ang
bumibili, ano? Marami na po ang umiinom. Yung iba po na nagpa-check up ay talaga pong binalikan yung mangosteen o black rice mangosteen coffee. Dahil yung mga yung isa na pasyente na sabi niya ay sa gabi minsan inaabutan na siya ng madaling araw bago siya nakakatulog, ay yun po ang naging dahilan. Sa ngayon, with the help of this black rice mangosteen coffee, ay mahimbing na po ang kanyang tulog. Ayan, nasukran. Sa inyo pong pagtangkilik sa black rice mangosteen coffee. Kung sino po yung gusto pang humabol at bumili, dito lamang po yan sa himpilan ng DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. And again, meron po tayong na free check-up. Free consultation. Parang general check-up po yan. Lahat po ng bahagi ng ating katawan. Makikita po yung saan doon yung mga nagma-malfunction na So, yung mga hindi pa po masyadong malala na mga sakit, or at least maaagapan natin, maaagapan natin. Sasabihin, magre-recommend ang doctor kung ano ba ang gagawin, ano yung iinumin. Huwag pong mag-alala dahil hindi po mga synthetic medicine. Puro herbal po ito. Okay mga kaibigan, 50 minutes na po. Wala po tayong hindi po tayo question and answer. Okay, are you ready na para po sa ating question and answer portion? Para po sa programang ito, para po sa episode na ito ng program na Tulada na Bayanan. Bulawang ko tigil ka din, bulawang ko sabal ka din. Alright, 51 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. And you're still listening right here on Tulada na Bayanan program. Dito lamang po sa himpilan ng DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Ayan, kumusta po yung mga kababayan natin dyan po sa may Dato Bla Sinsuat? Or yes, Dato Bla Sinsuat or DBS Municipality. Sako po yan ng Maguindanao del Norte ba? Yes, Maguindanao del Norte if I am not mistaken. Especially to my cousin. Ayan, kay Sir Anwar Gamblang. Silungan, Magsaysay, Dagadas. Nako. At saka sa chief nila dyan. Kumusta po kayo dyan? Thank you so much for listening sa programang Tulada na Bayanan. Okay, ready na ba para po sa ating tawag nito sa question and answer natin for today's episode ng Tulada na Bayanan? So at this time mga kaibigan, kakaiba po yung question natin dahil para po tumatak po sa ating at saka mayroon po tayong makukuhang aral. Meron po tayong makukuhang aral ay ang question po natin ngayon ay mula po sa mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itong hadith na ito ay malimit itong binabanggit dahil ito po ay dapat natin, ito po ay nagagamit natin bilang isang mu'min, bilang isang Muslim, kinakailangan natin mag-seek ng knowledge. So parang binanggit ko na rin. So this time, ang question natin ay bigay natin ang meaning. Ibigay natin ang meaning ng hadith na ito. Anumang language, Tagalog, Maguindanao, or English, pwede nating ibigay ang meaning ng hadith na ito. Or ibig sabihin ng hadith ay mula po sa Bidalunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Are you ready? Eto muna ang number 0912684098. Para po sa text line natin sa mga gustong sumali, gustong mag-text ng kanilang mga sagot. Dalawa pong makakasagot para po sa tumataginting na 50 pesos load. Ayan, na 50 pesos load, dalawa po ang makakasagot nito. Ito pong
ating katanungan. So, ibigay nyo na lamang po yung meaning ng babanggitin naming hadith. Pagapake sa Maguindanao, Tagalog, English, ayan, pwede sa Ilonggo, kung may mga Ilonggo dyan. Wag lang sa Bisaya kasi hindi masyado tayo expert pa sa Bisaya. So, 4 na dialect, 4 na language. So, Maguindanao, Tagalog, English, and Ilonggo. Ayan. Pwede niyong sabihin yon. Pwede niyong i-meaning. Ito pong ibibigay natin na hadith. Okay, ito na po. Very easy lang po ito. Pag tayo po ay, pwede tayong mag-Google agad o magtanong kung sino may yung pwede natin tawagan. Tawagan natin agad. Para po sa tumataginting na 50 pesos low. 2 pong makakasagot sa comment section ng ating live streaming. And then sa ating pong text line na 0912-6840-978. Okay, ito na po. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ngayon mananan to ba? Kay talon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to. For 50 pesos load. Bulawang ko tigil ka din, bulawang ko sabal ka din. Okay, before that, bago po tayo mag-abang ng inyong mga sagot, sukran so much, ingat-ingat po tayo kay Inaan kay Ama, dyan po na nakikinig sa may City o Pinagayaw, dyan po sa may Barangay Kauran. Barangay Kauran, ang Patuan, Maguindanao. So, ingat po kayo dyan, Maguindanao del Sur. Ayan. Etong si Mamardea Rahima Alipolo Gundang, ito po'y meron pang price na hindi pa po na-claim. Actually, nasa akin na, pero hindi pa ako nakakapunta sa Matilag. Kaya pasensya na baka next month or next Pero kung magawi ka dito, sa Cotabato City, pwede man ninyo kunin dito sa may himpilan o at least pasyal kayo dito sa himpilan. Kung matagal na ito, Mamardea, ito pong price niyo, Pero actually, dala-dala ko na kasi baka sakali mapunta ako doon and then maiwan ko na lang doon sa sinasabi niyong si Saida. Okay, so pag actually, nung isang araw, pumunta rin ako doon pero nakalimutan ko lang. Pasensya na po. Pero one time lamang po yun. So baka sa next time, ay hindi ko na makakalimutan, insyaallahu ta'ala. Ilalagay ko na sa tabi ng bag ko para pagdaan ko doon sa bahay nila Zaida, ay maalala ko agad. And kasi hindi ko naalala Ang dami kasing iniisip, Pasensya na po, Ma'am Garina Gampong, may nauna na po. Nako. Oo, tama yung sagot nyo. Nauna na po ito si Ma'am Mardea. Ito po sa my comment section. So, tingnan natin sa my text line. Okay, sa text line may nagpapaulit. Ano raw po ang tanong? Ang tanong, Maguindanao nyo, Manano, English, atau Katagalog, tawa kangina, basa, Ilonggo, pwede. Ini mananan niya hadith, kadalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mga guru'y mga ulama. Ayun po, nagtatanong po, ito pong isa sa ating mga listeners sa pita ng kanilang radyo. Ayan, thank you so much kay Ma'am at kay Sir Abdul Hamid. Abdul Hamid. Wait lang, sino ba itong nauna dito? Ayan, thank you so much din kay Datu Kabuling. Thank you so much kay Ma'am Safa Adam. Ayan. Oo, ang nakakuha po dito sa text line. Dami pong sumali, daming mga numbers. Wait lang, titingnan natin sino ba talaga yung nauna dito, ha? Ginawa ka. Oo, nakakuha rin ni Mahmoud Bandaw, pero mas manauna si Sir Abdul Hamid. Nainit ang nasa para.
Opo. Siya yung nauna sa text line. Inipan. Ang dami po talagang nag-text, oh. Gulan. We thank you so much sa'yo, ha, Macmo, sa pagsali. Nakuha mo yung correct answer, pero nauna sa'yo si Abdul Hamid. Tingnan natin dito, oh. Siya talaga yung nauna. Naunang nag-text, then si Dato Kabuling, ayan. Pero isa lang po talagang dapat na makakuha ng correct or ng sagot, alright, ng 50 pesos load. Balasan ka no Allah subhanahu wa ta'ala kanu kinaamong no. So at least yung question natin ngayon ay maisa sa puso sana natin, maitatak sana natin sa ating mga isipan. 'Di ba? Oo, ito si Ma'am Mardea Rahima, talaga po magaling ito. Oo, magaling ito, ang bilis, oh. Hindi pala talagang nagmamasid lamang dyan sa tabi. Pagdating ng question and answer, ayan. Agad-agad. Congratulations! Mubarak sa iyo, Ma'am Mardea. And kay Sir Abdul Hamid. Oo, tama rin itong sagot ni 479, ending 479. Oo, pero pasensya na, nauna na po si Sir Abdul Hamid. I-reveal na natin itong correct answer ng talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kadaluro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukatuntut sa ilmu na inibalyugat kanulangon ng Muslim. If we are claiming that we are a Muslim, then it is obliged to us to seek knowledge. Obligasyon po natin yan, mga kaibigan. Tayo ay nag-claim na Muslim tayo, talaga nasisit. Tuntut ta sa ilmo, inibalyugat sa lakita. Diba? Alam naman natin na the first verse na ni-reveal sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Jibril alayhi salam, na ito pong Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibig sabihin ng Iqra, sabi ay magbasa ka, diba? Magbasa ka ya Muhammad. So, ibig sabihin, dati, hindi marunong magbasa. So, in-acquire pa lamang yung knowledge. So, ibig sabihin, obliged talaga tayo na i-acquire, na mag-seek ng knowledge. Paano tayo matuto? Paano natin malalaman yung the way na paano i-perform ang sala? Pag hindi tayo nag-research, pag hindi tayo nagtanong. Diba? So, wagib sa kita ikapanuntot sa ilmo. Mingka pag-claim ta a Muslim ta. Mingka pag-claim ta a Muslim ta na nasisita talaga ikatuntut sa ilmo. Ito ba imanana hadith na to? Kadaluro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Again, congratulations! Mubarak! Ayan, mubarak kay Ma'am Mardea and kay Sir Abdul Hamid. Siya sa text line. Tanong number 0912684097 na yan, nakakuha sa 50 pesos load. Nadala sa lakaw yata biya si Sir Abdul Hamid. Tama? So, i-text ng kabo number ng kababolodan para maka-forward ko loader, sponsor tanong sa load. Sukran, sponsor tanong sa load. So, Allah subhanahu wa ta'ala bo ay mataw, mamala sa kalu kabo ikwa ibalasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, sabi nga nila, niyaran tiddo-tiddo alkita, na so ibaganggay ta, ibagispenta siya kanu tagapadata, siya kanu kapadta. So lang, pang gaston ta kanu ginawa ta, na di kanad kunin to tiddo alkita. Yaran tiddo alkita, maklaim ta siya sa labi-labi din sa akhira, na so daw pagkaanggay ta. Ang tanong, nagbigay ba tayo? Diba? Masya Allah. Sangat amig kapya-pya. Sangat abarabahagyan sutaw amadakal inakapangalimuanin. Kagina entuba itidto alakanin. So lang na nagastunin kanulawasin,
nakapamasanin ka no bedak, nakapamasanin sa pomid, nakapamasanin sa Levi's, nakapamasanin sa pantalon sa na mga Wrangler na di kada para sa ginawa nin na di kada kuntido al kaninin to. Kaya atido al kanin, patito ako no buo pa makadi pa katito, sa akin na banuntot ako bon. Talabul Ayan, so babanuntot sa ilam mo, Okay, buduntutan so ilam mo. Sa iganat sa puyutan, taman sa pakuburan. Adan na inanswer sa niyaba, kaginan to. Actually, kanan to imanana talabul ilmi, faridatun ala kulli muslim. Alright. Ano bang oras na? 4 minutes. Lumampas na po tayo ng 4 minutes ng 11 o'clock in the morning. Bago po tayo magpapaalam ay ito po sa second question natin para po magbigyan natin ng pagkakataon. Ito pong mga hindi nakasagot. Thank you so much kay Dato Kabuling sa pagsali. Ayan. Oo, ayan. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Ma'am Noraida. Ayan, sabi pa nga ni Ma'am Noraida, oo, tama ka sa sinabi mo. Mapiaso ka panada ka, ikhlas ka no pamusungan. Dala matawlong ka so Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, tubay po ni pinakamapya. Katawan kang inihikma. Kaya sa laki, pwede kinasabot, ayan, hikmalo, sandukan ka, kailangan na, sikrito ka ba nadakwa? Kaisalo na mainggit, pamakaadandan ka kanggay na mainggit suntuba, diba? Makadselos, adan na to, sa lakaw yung manggiginawanin. Nakalinyanan ka, iimbis, asa ka na mapiyay, atay nang ka, kabudsada ka, mapekahanda nang ka, na nasabab sa nakapele nang ka. Ada na kailan nung nadama kakwa na nagkaroon ng selos na tinatawag. Nagkaroon ng inggit. So, doon po magiging masama. Diba? So, ayun. At yan, tido-tido. Kabatama, gadi ki Ma'am Noraida, kabazada ka, na ugagagabugani ko na di kun gele apiaso sa timana biwang aliman ka na di ka tukawano, biwang aliman ka suka pendolo kawanan. Diba? Niya pambasi imadakal, Sikreto ng kabukano bagangganan ka. Labi ang mapya, labi ang pambaraka. Labi ang maslai, pahala na ng tuba. Kailangunin man kasi na nakadepende sa ngin niyatan ka kano ginawa ng ka. O gen mambo na upama ka, halimbawa, adan niyatan ka kating ka, depende, basta so Allah imataw o pambatya, kano pamusungan ka. Kasi adan kasi mga tao, tingin ka tao, kasi minsan kasi gele sa social media. Gele sa social media, ikinatabang ni na adnan to na tigin niya kumang kasi tigin kahanda na para tigin suwa ng mga kultani na makadtabang bun mambo. Uy, na napantagsan to, nantuba su relasyon kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah mataw nun mailay, ingin itid-tiddo adalom na nga pamusungan ka. Kadalo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sulangon no punggulan na nakadepende siya kanu intention ka. Siya kanu manggiginawanan ka. Nadakatawan ko mataw matesan, pakabatyasan ng kaya tabya na su Allah subhanahu wa ta'ala. Let's say na ganun na nga. So, tenting gini intention, gini ako intention na para sa mga kasi madakil tingin mga tao buwaldas ho sa kulta nang inakadakil di pakakan. Kaya ako kyo na meron nilang kandunia ng mga bugyang gita ni Mayaba. Adun kasi mga manambay tindagin. So, siya din ito depende relasyon kanu Allah subhanahu wa ta'ala kanu ka pusungan ka nya sabon-sabonal at tidto apakelay kanu dal mo pamusunganan ka na su Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nanto na yata kelay asa kalbugal baka na di ka na kasu intention ka na mapiyabasan na su Allah ni mataunon ito. Alright, 7 minutes na po. So okay, bago tayo magpapaalam, ito na po ang second question. Okay, istabo na hadith. Istabo na hadith, amananta na bun siya sa wikang Maguindanao, English, Tagalog, Ilonggo. Wag lang Bisaya, ha? Alright. O ano pa mga, dialect. Maguindanao, Maguindanao. Pamakadi ka na ka Maguindanao, na Tagalog ang kadan, or English. Ayan. Maliban sa Ilonggo, ka-expert tayo sa Ilonggo, kalumaki tayo. When I was in elementary, ako lamang yung Maguindanao. Lahat ng mga classmates ko, puro Ilonggo. Ayan.
Okay, next question natin. Isa rin na hadith kadaluno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for 50 pesos load. Pagbigyan natin yung mga hindi nakasagot. Sa mga, ayan, tama po sa may comment section kay Ma'am Garina Gampong. Nakuha yung tamang sagot. Ma'am Garina Gampong Abdurrazak and Ma'am Umuhikma A. Gampong. Nakuha nila. Pero naunahan na po kayo ni sa Ma'am Mardea. Ang bilis ni Ma'am Mardea, no? Oo. Alright, ito po yung second question natin para bago po tayo magpapaalam. So sana po yung unang question natin ay nailagay na po natin yan sa ating mga... I-apply po natin yan, ha? Opo, i-apply po natin sa ating sarili. Opo, na mingka Muslim tabas ang pag-claim ta Muslim sal kita na iniwagib sal kita ikatuntut sa ilmo. Pamakasakating panumay kabate ko sa Quran na di ako dun pagkapangagi kadaran oras ko bulimbol ako sa wata. Ay, tompan pakaapas ka bagami sa cellphone. Nanyan ka pa di maapas mami i-Quran. Diba? Pag-arad ka muna, adun samba sa mga ibag-download na nakapambate sa Quran. Daubusan ni din ng kamatun sa cellphone na. Daubusan ni din ng kamatun. Masya Allah, alhamdulillah. Saguna na, migkalmul-mudo ni kabaganad. Oo, sulango na that time nin. Namin ka leisure time ka, nasisita sa mga busy, adun mo naman ng bakante oras sinabangin talanan. For example, hindi ka makapasag ka no mode 2, makapasag ka no kaman, mangin koyagan na, nasisita yun na ni mangin talanan ka no. Sa akin na to, saan ko ba ibagkwana sa oras ko, ibag-spend sa time ko, para magkami ako kapasag kaman, na siyempre di tayo ng paggagalba ka. So gabi siyang ko agalba ka, na badalad ako pa, then relax, and then, niya ako pang gula na pambati ako, para magkatulungan ko sa cellphone. And then, pambati ako sa mga dete na bagananan siya kano agama Islam. Alright. Di kaya kunin mo yung Quran. Basahin mo para sa pagbabasa ka ng madalas sa Quran ay doon ka natututo. Diba? Doon ka na-expert. Diba? Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Muzammil verse 20. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. And recites as much of the Quran as may be easy for you. So, kababata lang kay steady sa lilid sa Quran, na believe me, inshallah ta'ala, na samba bludso, so kapag kalmunin, samba bludso, so kalmunin salka, kasi gasane dan idira ng kanan sa kanin, gasane dan baganggang kanu Allah subhanahu wa ta'ala, isayan sa pangako na Allah subhanahu wa ta'ala din sa kinadalunin sa tentigin ipagsikap gatuto. Kinadalunin siya sa dalma Quran surah Al-Ankabut verse 69. Tentigin ibamikal magkaataw al siya kanulalan Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalmuambon sa kanino Allah subhanahu wa ta'ala, engay sa kanino Allah subhanahu wa ta'ala, engay dan sa kanino Allah subhanahu wa ta'ala. Siya namba matun sa surah Al-Ankabut verse 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Patidto ako no ba makadipakatidto sa pronunciation ko. Sa talabul ilmi ko. Pagtuntot ako bun sa ilmo. Bagana da. Tako bun makasya sa madrasa. Niya ako bukin na pangagi sa kitab na subject. Subject siya sa English. English curriculum na subject kami when I was in high school and college. When I was in high school and the tertiary level. Adun subject namin. O ko ba migkataw matya? O ko ba migkataw magalip? Alright. Mga kaibigan, wala na po tayo talagang oras. Ayun, bibigay na po natin pala. Pasensya na po sa sumobrang oras para po sa last question na po rito. Opo. Ito na po ang tawag nito, ang question. But before that, ito po ang number sa mga text line o sa mga nagtitext po, nakikinig sa pita ng kanilang radyo. I-ready na po ang inyong mga cellphone. 0912-684-0978. At sa mga listeners or viewers natin sa FB page, ready na rin po ang inyong mga cellphones comment section. O pagbigyan po natin yung mga hindi nakasagot. Ano ho?
Sa mga nakasagot na po, pagbigyan natin. Yung mga hindi pa nakakasagot. Okay, ito po yung question natin. Isa sa mga hadith na bigyan niyo po ang kahulugan. Okay, ito po. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ano bang ibig sabihin noon? I-translate no sa Maguindanao na dialect or language sa English, Tagalog, Ilonggo. Alright, ayan po, 4 na dialect. Yan, meron na ba? Ayan, meron na agad. Ano ba to? Text ba to? Sandali. Ayan, inuulit ko yung question natin na isa pang hadith na bibigyan din natin ng daan. Bibigyan natin ng meaning sa Maguindanao. Ayan. Ang bilis ni Ma'am Safa Adam. Alright, ito po. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani manayin ta piddalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, piddalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ma yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siguro magtataka kayo kung bakit itong mga hadith na ito ang binigay ko na bigyan ng kahulugan. Ano ho? Kasi napakaganda pong mga hadith ito. Once na talaga pong in-apply natin sa sarili natin, ay makikita po natin ang pagbabago sa ating sarili. Insha'Allah ta'ala. Yung unang hadith na pagsisik ng knowledge, makikita po natin na pag tayo po ay nagsusumikap, wala pong pangako po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tayo po ay magsumikap sa landas ng Allah, ay talaga pong talaga bibigyan po tayo niya ng daan. Bibigay po sa atin ng guide, para po makatuntun tayo sa daan na yun na matuwid. Diba? Yun yung unang binigay natin na question. So, at this time, ito pong pangalawang question, ma yassara ala mu'assirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ayan. Balumanan ko isa hadith. Ma yassara. Ay, ganito. Ma yassara. Ayan. Ma yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Okay, kadalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ayan. Salamat kay Ket. Sa sumali sa kay Ket. Pasensya na po pero hindi po nakuha ang tamang sagot. Ayan, si Sir Mahmoud din, sumali na rin. Pasensya na po. Hindi pa po na nakakuha ng tamang sagot. Ayan, kay Ma'am Sapa Adam, nakisali na rin po. Pasensya na po, hindi pa po tama ang sagot. Lanuing tanong, pamikirin sa mabago, sa panundan ikali. Masya Allah. Pang lumadago, papikirin sa kaliling. Thank you so much, Ma'am Gerina Gampong. Mga Islam. Mama, umuhik maay Gampong. Tano din taran, udi tanong, mamagayong, mga guro'y, mga ulama, bagit sang sunadakong, sa bandalang sukakali mo. Ayan po. Tumadakong, Actually na kay Ma'am Gerina Gampong na nakasagid ka pero incomplete siya. Kailangan mo kasi mabanggit yung isang word doon na dapat talaga banggitin. Hindi po nabanggit. Pero nakasagig ka. Actually, doon na sana yun papunta na sana sa tamang sagot. Pero meron ka lang hindi nabanggit doon na which is yun talaga, kailangan natin banggitin yun para ma-specify po, ma-emphasize po natin talaga yung binibigay, yung totoong mensahe ng hadith na ito. Ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na, rasaya ko, sabab sa ilimuwak. Ayan, congratulations! Alamada Haula. Ano ba to? Alamada Haula. Babae ba to o lalaki? Kaya kay Sir Alamada.
Alamada kasi panlalaki na pangalan, 'di ba? Oo, siya yung nakakuha ng tamang sagot kasi meron diyan na nabanggit niya yung word diyan nagapasangan tigin. Yung kay Mama Garina kasi hindi po nabanggit. Yun yung gusto natin kasi i-emphasize para po mabigay yung talagang totoong mensahe ng hadith, 'di ba? Kasi napakagandang hadith po 'yan mga kaibigan. Ito pong proven and tested na po 'yan mga kaibigan. Ito pong hadith na ito talaga pong pag in-apply natin ito sa ating sarili. Masya Allah, alhamdulillah. So ibabanggitin na natin kung sino yung nakakuha sa may comment section. Alamada Haula, but so far sa text line ay wala pa pong nakakuha ng correct answer. Pero dahil sa tayo po ay wala ng oras, talagang lampas na po tayo. Lampas na. Thank you so much kay Sir Program Director. And of course, sa panguna rin po ng aming station manager. Thank you so much sa time extension ng programang ito. So ito po, wala pa pong nakakuha sa comment section. I'd rather, what I mean is sa may text line. Ayan. Ayan po kay Ma'am Omo Abra sa kakasend lang. Pasensya po, hindi po natin nakuha yung exact answer. Ito po, sa may comment section meron na po. So, i-reveal na po natin ha. Opo, kasi wala na po tayong oras para po marinig po ng bawat isa at maisa puso at mai-apply sa ating mga sarili. Inshallah ta'ala. So, ito po ang ibig sabihin nun, nakuha po ni Sir Alamada Haula. Sa may comment section po, siya po yung nakakuha ng exact answer. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yassara ala mu'sirin, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yanin maana, napidalun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enten itaw amapasangaw kanutaw agapasangan ataw kagasimpitan na pasangombon sa kanino Allahu Ta'ala suuyag-uyagin siya sa dunya taman sa akhira. Atawa kataman sa gay amauli. Babalumanan ko sa unto amanana hadith. Anten itaw ang mapasangaw kanutaw akapasangan ataw kakasimpitan na pasangombon sa kanino Allahu Ta'ala suuyag-uyagin siya sa dunya taman sa gay amauli atawa kataman sa akhira. Yanin maanana upama kasaka nakadabangan ka itaw anan apaka nasisita abnal ataw. Namba man ni the best agad dabangan ng isutaw to kailangan ning gyud kailangan ning gyud sutuba naman na turumbay sumpa to uyag-uyagin na ito po nalusog kanu hadith apasangom no Allah subhanahu wa ta'ala so uyag-uyagan ka sa di kinabusya sa dunya kataman sa akhira na masampay ng kaintuba. Masya Allah, alhamdulillah. Congratulations kay Sir Alamada Haula. Mubarak! Mga ulama Ayan po. Thank you so much, ma'am. Paki-text na lang po yung number nyo sa 091268400978. Ma'am Haula, paki-text po yung number na pa-loadan sa inyo. 091268400978. Inuulit ko, 091268400978 para po mai-forward natin sa ating loader. Sa ating sponsor, thank you so much, Jazakallahu khair, sa iyong laging pag-support. So pasensya po sa text line dahil talaga pong kinapos na tayo, sumobra na po tayo talaga. Sana po ay mananatili na po sa ating puso yung mga kahit dalawang hadith lamang po ang nakuha natin. At least, may sa puso natin, mai-apply natin sa ating sarili. Lagi natin maalala yon yung unang-una, pagsisik ng knowledge. Sa karapatan po, ay watag-tawag nito, obligado po tayo niyan as a Muslim. O, diba? Alright, pasensya na po dahil talagang kapus na. Sumobra na po talaga tayo sa tamang oras. Alright, sana po ay may natutunan tayo kahit na isang ilm lang amang. Ano ho? Dito po sa programang ito, ang Tulada na Bayanan. Dito lamang po sa impila ng DXTC 95.9, radyo natin FM Cotabato City. Sa mga hindi po natin nag-greet, pasensya na po. Next time na lamang po, inshallah ta'ala.
Ayan, sa Bandaw family. Lagi po nakatutok dyan po sa may Katuli. Thank you so much. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Sa Odasen family na lagi pong isa sa mga avid listener ng programang ito. Alright. Magkakarinigan po tayo inshallah ta'ala this coming Thursday, another 1 week. So this will be on October 12. Sa taong 2023. Ayan po mga kaibigan. So mag-ingat-ingat po tayo lagi. Huwag po natin isipin na yung mga nakaraang mga naramdaman natin kagabi sa earthquake ay isa po yung sana magsisilbing yun, pagbabago sa bawat tao. Yung pagbabago tungo sa maganda, di ba? Oo. Yung bang kasi yung anak ko kasi yung nung malaman niya, yung 7 years old na bata, kagabi, if I'm not mistaken, 7:28 yun ng gabi. Pagkatapos magsala ng asar, Aisha rather. And then, nung malaman niya na ganun na nga, yun, nagulat na lang ako dahil memorize ng Fatiha. Ayan, ilang beses niyang inulit yon. And then, after nun, sabi niya, wala na mami, wala na. Dahil siguro yun sa pagbabasa ko. Only 7 years old. Paulit-ulit nang binasa yung Surah Al-Fatiha. Ayan, at nang sabihin niya, mami, wala nang lindol. Oo, sabi ko, alhamdulillah. Oo. Ayan, kaya anuhin natin yung mga pangyayaring ganon na baka yun na yung magiging dahilan na bigay, turo sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para tayo po ay magbago, para tayo po ay makapag-isip muli na ito pala, kailangan ko palang gawin ito dahil tayo ay dito sa dunya ay talagang traveler lamang po tayo. Ang totoong destination natin in the day hereafter. Ayan po, nakadepende po yung in the day hereafter natin paano natin ginamit itong ating dunya, paano po yung pinaggamitan natin, paano natin spend ang ating buhay dito po sa mundo. Alright, 25 minutes na po, past the hour of 11 o'clock in the morning. Mabay na po sa ating lahat. Kakarinigan po tayo ulit inshallah ta'ala next Thursday. Okay, sa panguna po ng aming station manager, no other than broadcaster Sir Rod Sipay A. Mangulamas, sa aming pong program director, broadcaster Sir Baby Jawaril Alhaz, and of course, sa aming pong marketing head, broadcaster Ma'am Caroline Abad, at sa ngalan din po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Ako pong inyong nakasama sa loob po ng mahigit isang oras. Ang inyong pong kakasakawang-kawangan, ang inyong pong kakanuro, na nagbibigay po sa inyo nag-iwan po sa inyo ng isang kasabihan. Huwag pong sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito ay ginto. Masalama, wabillahi taufiq wal hidayah. Ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na rasaya ko, sabab sa ilim mo ka marasayan na